Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng JMA News. Pangulong Bongbong Marcos humingi sa Czech Republic ng dagdag na impormasyon patungkol kay Saldico, ngunit hindi napagbigyan dahil sa kanilang sinusunod na European and international laws ayon sa Malacanang. Grabe. Ayaw nilang tigilan talaga si Saldico, ano? And in fairness, maganda. Maganda yung pagpupursigi nila na matunton, malaman kung nasaan ngayon si Saldico. Dahil ako personally, gustong-gusto ko rin na maibalik na dito sa ating bayan si Saldico. Dahil opinion ko lang ito, naniniwala ko na isa siya sa mga mastermind sa nakawan sa flood control at iba pang, hindi lang flood control, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, pinasukan na nila eh. Doon sa PNP, yung balita noon na ilang billion yun, yung procurement ng firearms ng pulis, pinasok doon. Mabuti na lang at may prinsipyo si General Torre, hindi niya pinirmahan. Then maliban diyan, may mga budget insertion din na inaamin ng PNP, inaamin ni DILG Secretary Remulla, ibinabalik nila yung mga insertion. At lahat yan, tingin ko, kagagawan ni Saldico, kailang may basbas ng kanyang mga amo. O kung sinong amo niya, alam niyo na, hindi very ano na yan, obvious na yung mga amo niya. So, kailan nila mahuli at maibalik sa Pilipinas si Saldico? Yan ang tanong na wala pang kasagutan. Maraming natuwa ko nang inanunsyo ng Pangulo na nahuli na si Saldico. Yung pala, ibang meaning ang nahuli according to Auntie Claire is na-stop, hindi nakagalaw. Ngayon, malaya na ulit Saldico. So gustong malaman ng Pangulo additional information. Kailang dinedma sila. Kasi iba ang pag ng batas natin dito, pwede bendelo tayo dito eh. Sa kanila doon, batas is batas. Walang makaka-bend sa mga batas nila. Bawal! Di bawal. Kahit sino. Sino ba naman ang Marcos na yan? Balitado na kung ano ang nangyayari dito sa Marcos Jr. administration. Hindi naman itong mga ambassadors na nandito sa atin, minomonitor nilang nangyayari sa bansa at nire-report nila sa kanilang boss, sa kanilang mga presidente, sa kanilang gobyerno. Kaya alam nila kung ano ang kalakaran ng Marcos Jr. administration. So, sa ngayon, wala na. Kahit yung balita ng DFA na inanunsyo ni Auntie Claire Castro na may reliable information na si Saldico nag-apply ng asylum sa France. Reliable information lang yun. Walang kasiguruhan. Sinupalpal sila ni Attorney Harry Roque na paso na naman si Auntie Claire dahil may strict confidentiality ang mga application ng asylum. And to me, mas maniwala ako kay Attorney Roque dahil siya mismo nag-apply ng asylum and hopefully maaprubahan. Kasi wala, ginigipit nila sa Attorney Roque. Kailan ba yon? April 27, sinampahan na naman siya ng patong na kaso, BIR ang nagsampa, tax evasion, kung ano pa. Grabe.
Pag magsalita ka laban sa administrasyong ito, talagang may kapupuntan ka. Oh, yung kay ex-congressman Mike Defensor, nagsasalita laban sa gobyerno. Yun, dinamay ang kanyang asawa at mga anak. May ni-raid na bar. Pag-ari daw ng pamilya ni Congressman Defensor. Ano pa? So, grabe talaga. But laban lang tayo. Kaso kung kaso, si General General Romeo B. Puquis, I believe ongoing na yung trial niya, Congressman Kiko Barsaga, sinampahan ng patong-patong na 8 counts of libel. Congressman Libiste, tinerminate yung kontrata. Marami. But sige lang, may hangganan din sila. They will not stay in power forever dahil hanggang 2028 lang sila. Ano ngayon after 2028? Sino ang frontrunner? Ang ating VP Sara Duterte. Sino ang panlaban nila? Problema nila malaki. Remulla, sabi niya, I'm prepared for this job. But I don't know if the people are prepared for me. Which is a good admission na alanganin siya. Baka hindi nakanda ang tao na butuhan siya. Kasi ang kanyang ratings napakababa. Halos wala pang 1% yung mga rating sa mga survey. Samantalang si BP Sara is 30 plus. Ang pinakamataas ng rating ni BP Sara is 46 sa Okta Research. Layo. So, ganyan talaga ang buhay. Gulong ng palad. Kung minsan nasa ilalim, kung minsan nasa ibabaw. Gulong ng palad ang buhay ay. Si Saldi ko noon. Akala mo, hindi matitibag. Si, Romualdez. Ngayon, may freeze order na. Baka mamaya, isuhan na rin siya ng warrant of arrest. Kaya, sana magkakaroon na tayo ng hustisya. Yung ninakaw nila na pera natin, nilustay, pagdusahan nila, makukulong sila. Malapit na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, plinsent, so yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad ni mo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, samot ko kulipay kay di naman ko pakapalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay Oo. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay muna ni ang gero nga ipanghatag mga lansa. Ginoo. Nanay. Kang sir. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinahanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat ni sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani Salamat sa Ginoo. Makatop namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugwaw una.
matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kaluya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.